Lancelot sa kamay ni Carl TZ. Super Prince with a Louie. Ang sarap manood ng MLBB. Nagkalabasan na ng mga tinatagong strategiya. Ito yung mga magic bunot ng bawat kupunan. Pero tingnan natin kung kaninong magic bunot ang gagana. At syempre yung Luyi Atlas na combo. Hindi lang yung basta-basta Super Prince Luyi makikita natin. Tapos yung pagka last pick. Aray! Goodness. Aray, naku! Abot ba? Pero, ayun, going back, the Lancelot, the last pick coming out from TLPH. Alam mo kung hindi ko nakita yung itsura ni Carl doon sa drafting na parang sobrang nakangiti siya. Talaga gusto-gusto niya, inapiran pa niya yung kasama niya. Hindi ako ganun ka-convinced na Lancelot yung hero para sa kanya dito. But of course, mukhang makikita natin ang magandang bakbakan ng two teams. In fairness though, walang hard catch ang Onyx Philippines. And that's crazy to think na may si Atlas at sasabihin ko walang hard catch. Pero yung Lancelot kasi ang daling makaiwas. Dahil sa back siya, patay na rin dito sa Atlas. Oh, wait a minute. I think naagaw ni King Kong yung green cup na yun at may mabibigyan pa si JP. Si JP dito mapapa-flicker out. Magiging successful naman sa escape. Kaso Babalik. nga lang sunog ang dalawang flickers ng mid lane in Roamer ng Team Liquid Philippines, and this is not good para sa upcoming turtle fight. All of that happening right before the big objective as well. And napakalaking bagay nito para sa Onyx Philippines considering na kanina sa last game natin ay lamang na lamang ang Team Liquid Philippines sa mga objective takes ng early game. Yep. And we can see din yung Lapu-Lapu onto the bottom lane na maganda rin yung palitan compared to Sanford. Walang nakakalamang sa kanilang dalawa. There's a little bit of freeze lane na medyo nasa advantage ni Sanford, pero as the Lapu-Lapu kasi, pag nag-level 3 ka na at heading to level 4, madaling nang bugahan ng mga spells etong minion wave. So makakapag-level 4 agad siya. Ang curious ako is paano ang gold lane. This time kasi, si Teddy naman ang kumukontra sa Claude. Sisimulan na ng Onyx Philippines ang pagong na ito at mukhang magko-contest ang Team Liquid. Ngayon, ang Onyx Philippines talaga ang aarangkada at makakuha dito ng advantage. And King Kong will secure the turtle plus sa double kill coming in from Kirk. Pero si Brusco naman ang tinatalunan. May flicker upang makatakas. Ito ang pinagkaiba ng dalawang kupunan na halos kompleto pa ang resources. Kaya naman sa ngayon, bagong sight ang ating makikita dahil sila naman ang mag-i-invade on the purple buff. Pero si JP ang makakasecure nito. Pero ang laking dagok nito para kay Carl. Napakahirap na isang Lancelot na ganito yung estado mo ng early stage. Hindi, okay lang sana hindi ka nakakuha ng kills or namamatay ka, pero yung buff mo na hindi mo nakukuha. Tapos eventually, napupuruan ka ng opposing jungler na utility. Napakahirap bumangon. We'll see if eventually TLPH can take over. So far, okay pa naman. Pinatal Licks. Okay. Hindi in-expect ni Daddy JP na bibigyan siya ng ganun-ganun lang kasi kakakuha pa lang nila ng ultimate, but the diversion of play, si Carl TC ang kanilang nakita at mukhang wala na kawala. Napakagandang execution na magmumula sa Onyx Philippines. What a diversion play mula kay Super Prince. All at the back of a Fatal Links na sino ba naman kasi mag-e-expect na may Fatal Links yung Roamer sa left push mid na kakakuha pa lang. 3 minutes. Wala masyadong effect para sa kanila, but that's what we thought. But ang naging tunay na epekto doon is walang nakadepend sa kay Cartesi. Wala silang vision doon. But Kirk, in the past 3 games, pati na rin ko i-count natin yung mga nakita natin kahapon ngayon na naglalaro naman siya ng Lapu-Lapu. Masasabi natin, hindi na niya talaga kasalanan ang mga nangyayari dito para sa Onyx Philippines. 3-0 start for this one. At nagiging problema na ngayon para sa TLPH. At kung aalala natin yung MPL season bago yung M6 run ng Onyx Philippines, yun ang isa sa, Louie ang isa sa mga heroes na never binibigay sa Monster Mage. And right now for Onyx, hawak-hawak nila ito at nakita na natin kung paano nga ba nila napapagana as we head on to the second turtle fight. Ang huling pagong ay napunta sa Onyx Philippines. Napakaganda ng pwesto ng Onyx Philippines. May diversion play na gagawin. So tutulungan nila dito si Kirk. At dito nga talaga ang tunay na laban. Nakuha nila yung pagong. Gusto pa nila ng kills. But JP Sinipa with a good angle. Placing to it ka lang ni Savero. Ang pipigil sa kanila. Onyx Philippines. Ibang-iba yung nakikita natin ngayon. Grabe yung control na nakikita natin mula sa Onyx Philippines, especially because of their early stage. Baksha is the hero for King Kong, and we can say that confidently.
Hindi mo to masasabi 3 seasons, 2 seasons ago. But this time, yung control ng Onyx Philippines kapag nakakaikot si King Kong at nahihirapan yung TLPH sa pagkontrol ng jungle nila and that river because of Super Prince and Brusco. Doon na nakakuha ng advantage ang Onyx Philippines. Isang testament sa improvement ng manlalarong ito. Hindi na pwedeng sabihin na assassin lang ang alam ni King Kong at this point. Another diversion play patungo sa RBM. Naku! Alamata nila na agad si Carl! Napakatindi na paggamit ng diversion play. Prediction! Tuloy! At walang pagtitipid na nagaganap mula dito sa ating Monster Mage. Pero may counterplay na gagawin dito. TLPH, they will get a kill onto Super Friends. Pero kung titingnan natin yung trade-off, lamang pa rin ang Onyx PH dahil si Carl TZ ang kanilang nabigyan. And did you see that prediction mula kay King Kong? Hindi mo na ginamit yung second skill ng Baksha. Hindi mo na binunggo at in-expect niya na merong gagamiting puncture doon si Carl TZ. Siguro din kasi gumagamit din siya ng Lancelot laban sa Baksha. Back in Season 14 and 15, ito yung ginagamit ng Onyx Philippines pang kontra sa Baksha. And makikita natin yung naging benefit na ikaw ay master sa mga assassin at gamit mo ay isang Baksha. Napakaganda ng duelo na ating natunghayan. Pero para sigurado, sabi ni King Kong, sasamahan na kita. And imagine mo, 4-0-1 ngayon si Kirk on this Lapu-Lapu pickup against this Phobios. And another diversion play. Saan naman ang basa? Saan ipapadala? Pero mukhang nabasa ng bahagyan ng Team Liquid Philippines. JP able to make an escape. Pero rekta pagong ang call ng Onyx. Last 2 turtles na yun napunta na sa Super Family. At mukhang malabo ng mga contestant Team Liquid dito. Listado ang 3 pagong sa Super Family. Force flicker kay Sanji. Turtle makakuha ng Onyx Philippines. Abante na sila. Hindi lang river kinokontrol nila, pati na rin itong jungle. Force na rin ang real world manipulation. Oh my goodness, this is Onyx Philippines na talagang gigil na gigil. Gustong-gusto na nila pumunta sa Paris. Ayaw nilang pumunta muna sa lower bracket Oy, at doon sinipa! paglabanan. Pero napakaganda ng agulo dito ni JP. But the Fatal Links will connect to 2 members. Napakagandang save na magmumula kay Brusco. Denied by Brusco. Ang ganda na ng save pa ni JP doon. Nakuha na niya si Sanji pagamat na pa-flicker. Palayo dito si Super Prince. Onyx Philippines pa rin ang may hawak ng kalamangan. Carl TZ, hindi pa kayang labanan dito si Kirk with a Lapu-Lapu currently 4-0-1 sa larong ito. Lamang na lamang ang Onyx Philippines sa ating early to the mid-game. At dito sa pinaka-upcoming Lord natin ay kailangan na agad mag-group up ng Team Liquid. Grabe yung aggression ng Onyx Philippines. Parang sinasakop na nila yung jungle camp ng Team Liquid Philippines and they will successfully destroy this turret. Papalagba ang Team Liquid Philippines. Sobrang layo ng kalamangan na meron ng Onyx Philippines sa ngayon pero hindi sila makikipagsabayan. But the diversion is there. Medyo delikado si Carl TZ. May sasalubong sa kanya. Pero hindi sila magiging matagumpay. Pero grabe, sobrang proactive ni Super Friends. And the entirety of Onyx Philippines ay proactive nga doon. Nakikita natin na lumaan ang mga Onyx Philippines style. Constantly sila nag-apply ng pressure at napipigilan din makapag-farm itong si Teddy. Hindi nga man lang napapatay dito ang mga members ng TLPH dun sa past few minutes natin. Pero ang dami namang farm na nakakuha ng Onyx Philippines. Clear wave nila dun sa mga gilid, yung mga torre na nakakuha nila. And eventually, yung mga jungle camps na unti-unting inuubos ngayon ng Onyx Philippines, nagbibigay sa kanila ng maliliit na advantage. Pero dahil sunod-sunod, ngayon ay lamang na sila ng 4K. Oh, JP, Huli. nahuli! Over Ayun the na naman, bakot. roamers. Nagtatapatan yung dalawang roamers na parang wala lang nangyayari. And si Sanford ay umiinda mula doon sa damage. Pero si Carl TZ, Phantom Execution. Di ba yan? Sabay atras. Ngunit si JP naman dito, trying to survive. Go! Pero napakatindi. Nagkalawan na yung pinapakita dito ni Kirk. And Kirk will secure 2 kills bago siya mamaalam. Grabe na ang galawan ng Onyx Philippines. Oh, This wow! time si Carl TZ mapapatumba rin Onyx Philippines with a 3.4K gold lead. At San Juan Arena, naririnig ang energy dito ngayon sa Champions Arena mula sa Super Family. Another diversion play mula dito sa Onyx para lamang maghanap ng pwesto at mukhang sinisimulan na nga ng Onyx ang Lord na ito. Medyo malayo pang makachansa dito ang Team Liquid Philippines pero magbibigay ng vision si JP para lamang makita na secure na ang Lord para sa Onyx. Great gameplay coming out from Onyx Philippines.
Pero let's not deny the fact that Kirk is playing out of his mind. Nakita nyo naman yung outplay na yun under the turret of Onyx sa may flicker. Saktong-sakto doon sa kung nasan yung mga members ng TLPH para makakuha ng 2 kills. Kagandaan lang sa TLPH, nakakuha ng shutdown doon si Teddy. And that's the most important hero na mabigyan ng shutdown gold para sa side ng TLPH. Diyan ay mapapahinga ang gold lead ngayon ng Onyx Philippines. Pero yung Lord ay kailangan pa rin nilang i-manage. Carl TZ, 0-4 unfortunately on his signature Lancelot. Kailangan pa ng oras para makabawi. At may Holy Shields pa naman para sa Team Liquid Philippines doon sa may bandang ibaba. Pero kinokontest na dito ni King Kong ang mga buff ni Carl TZ. Retribution secured para kay Carl. Sanji nariyan din para tumunaw kay King Kong pero hindi napapatulan ng Team Liquid Philippines. Ang sakit ng mga gulong diversion play. Saan patungo? Doon sa baba. Napakaganda ng diversion play dito para nga talaga makuha lang yung attention ng Fatal Links. Huli, dalawa, flicker ni Sanji, gagamitin niya pero hindi na siya makakatakas pa. Unti-unti nang nauubos ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. And mukhang enough itong minion na kasama ng Onyx PH kung pipilit sila pero mukhang hindi papayag ang Team Liquid na basta-basta na lang matapos. Pero at 11 minutes, basag ang inhibitor turret ng Team Liquid. Inches away from the skill shots coming in from Team Liquid Philippines. Nang ma-micro na si Savero at patuloy pa rin na magpupush ang Onyx dito. Ang mga benefit ng mga ganun ka, pixel perfect na dodge. Yung tipong talagang makahagip ka na konting-konti na lang is mapapa-force na mga abilidad itong TLPH. Well, eventually, JP was smart enough to not commit anything at yung TLPH hindi naman din sila basta-basta lang din nag-commit kay Teddy, kay Savero, I mean. That's one thing na commendable naman para sa TLPH. Brusco! Ang dami yan! Ang dami! Dalawa ang mauhuli niya pero may real world manipulation naman itong si Sanji. But without that real world manipulation, maaari silang uminda. Brusco! Kapisto na lang ang buhay. May sipa onto Super Friends. At magkakagulo na nga talaga dito sa may bandang gitna. JP sobrang low. Siya'y mabibigyan. Sanford as well. May ipit ata pero si Kirk ang sumasalo ng damage. That is gonna be a double kill para sa The GOAT. And mukhang ito na ang tsansa ni Carl TZ na patunayan kung bakit ito yung hero na nakapangalan sa kanya, ang Maniac para sa The GOAT. At si Brusco na lang ang matitira. 10 segundo para kay Super Prince. Naghahanap bata ng Savage at Team Liquid Philippines pero gusto na nila yung laro. Kapiso ang buhay dito ng Minions. Dedepensa dito si Brusco. Hindi nahabang pa naman Super Prince. And hindi pa nila matatapos. Carl TZ makakatakas pa. Pero you can definitely see na inches away na lang din yung TLPH na tapusin yung laban. At isang idlap ang kinailangan ng Cavalry. From 0-4-0, biglang nabuhay with a maniac kay Carl TZ. And it all started with Daddy JP. Gatot ka sa Hyla Silda. Hindi. So, makikita natin yung napakagandang hulay doon kay Super Prince and how many shutdowns ang nakuha ni Carl TZ dito. Makikita natin mukhang may Lord Dance na rin mangyayari as Carl TZ collects a lot of shutdowns and at Maniac eventually. Agawan na mangyayari dito, JP pumipwesto naman pero nakuha dito ni Savero yung Lord. Real world manipulation gagamitin, Fatal Links may mahuhuli din. Pero si JP iniinda lang lahat. Carl TZ tutusok-tusok sa may bandang Gedli pero mukhang mapapaback away na lang din sila. And with this Lord Tank, may diversion play. Sino kaya ang mamamataan? Si Carl TZ ang magiging target nila pero makakatakas pa rin si The GOAT sa kamay ng Onyx Philippines. A masterful display of skills para sa The GOAT. Pero tuloy ang depensa. Nariyan pa rin ang Lord para sa Onyx Philippines sa tutunawin ito ni Teddy at hindi na ata itutuloy pa ng Onyx ang pag-push dito. Wala pang diversion play para kay Super Friends. Successful defense para sa Team Liquid Philippines. Pinirmahan ni Carl TZ showing why he's the GOAT. And Onyx Philippines, napakaganda ng play na yun, I would say. Unfortunately, ang Luyi ay hindi na katulad ng Luyi ng dati na mas madali na nga mabasa ngayon, mas madaling makontrol. You see the distance that Super Prince had to decide on that. But TLPH will hang on. Big props sa Onyx Philippines na mag-burst nung Lord na yon. At nakuha pa nga ni Savero that clutch Lord Day coming out from Onyx Philippines. Pero all of a sudden, napura na ang advantage ng Onyx Philippines. I gotta say though, sa paparating na Lord natin, mas nakalamang to para sa Onyx Philippines dahil long lane favors them, na-push nila yung bottom lane. Yung mid lane ay madali ding i-amando kung sakali. Mid lane is the least priority when it comes to pushing sa inhibitor turrets pag itong mga klaseng late lord na.
And you would think na late lord na mga kaibigan, pero 14 minutes pa lang. Well, we have how many kills? 21 kills across the board in a 15-minute game dito sa ating Golden Rivalry. Once again, match point na po ang Team Liquid Philippines at lamang ang Onyx kanina. Pero mo, naghahanap na naman ng paraan ng Monster Mage na makahanap ng tsansa potentially na maghaksik ng lagim dito sa Deadly Grasp na ngayon ko lang na-realize na ang okay pala to para sa Louie. Yes. Oo nga, ang daming taguan. Taguan. Nakita din natin dito sa Onyx Philippines na ginagamit nila yung diversion play na para mag-apply din ng pressure. Hindi para totally makakuha ng kill. Obviously, makakuha sila ng kill afterwards. Pero yung frequency ng paggamit nila dito with the diversion play, parang yung TLPH na papaisip palagi na, okay, magtitipi na ba to or gagamit na ba to or makapag-farm ba tayo, kailangan ba natin magkakasama tayo. Which actually allows them na magkaroon ng konting advantage when it comes to the farm. Brusco scouting around the river. Wala pa naman siya makikita at nakatago pa dito kung nasaan si Sanji. At 3 miyembro lamang ng side ng Team Liquid Philippines na nagpapakita sa mapa at 20 segundos pa bago magsimula ang ating pangatlong Lord. Magse-set up dito ang side ng Onyx Philippines around right push mid. At mukhang naghahanap sila ng potential pick-off bago magsimula ang ating big objective. At ang advantage na yan is yung -1. Pero yung isa sa bagay na kailangan ko take note dito is sino yung may mga immortality. So far, JP has it. I think kailangan din to ni Sanji eventually. And there's the Uy, gold. uy. Okay. May pinaplano sila within range. Or reposition Okay, lang. reposition. Okay. Basang-basa! Napakaganda! Alam nila na doon magagaling. Pero si Cortez, maaari dito mahuli. Phantom Execution palabas. JP ang mabibigyan. Immortality Pump. Sino matitira? Sino mabibigyan? Napakaganda ng pagkakahuli ni Sanford. Mapapabakaway ang Onyx Philippines. At maaaring ito nga ang maging disaster para sa kanila. Medyo kalat-kalat na ang mga miyembro. And that is a crucial play na magugula kay Sanford. And iniisa-isa na ang mga miyembro ng Onyx Philippines. Si Savero na lang ang natitira habang kumpleto pa ang cavalry. And may minion waves na paparating. Mukhang ito na yung inaasam. Ito na ata yung ticket. Si Savero susubukan tumipensa pero it's over. Ang uglang